Magandang araw! Nandito na ang ating aralin sa edukasyon sa pagpapakatao para sa ika-4 na linggo. Ang ating aralin ay gawain na magpapanatili ng kalinisan ng katawan. Ako si Miss Edsy, ang gurong makakasama ninyo para sa ating talakayan. Layunin: naisakikilos ang mga paraan ng pagpapanatili ng kalinisan, kalusugan at pag-iingat ng katawan. Sa araling ito ay inaasahang matutulungan ang mga mag-aaral na matukoy ang mga gawain na magpapanatili ng kalinisan ng katawan at ang mga kagamitan na ginagamit sa paglinis ng katawan. Masdan ng larawan. Ano ang inyong masasabi sa batang nasa larawan? Maaaring masaya, maayos, malinis, at malusog. Gusto mo rin bang maging katulad ng batang nasa larawan? Upang maging katulad niya, pakinggan mo mabuti ang ating pag-aaralan sa araling ito. Halina't subukan muna nating sagutin ang paunang pagsasanay. Buuin o kompletuhin ang bawat pahayag. Isulat ang titik ng tamang sagot sa bawat patlang. Gawin ito sa iyong kwaderno o sagutang papel. Unang bilang: ang puwang ay mapapanatili ang wastong haba ng mga kuko upang maiwasan ang pagpasok at pananatili ng dumi sa mga ito. Ang tamang sagot ay titik B. Pangalawa, ang puwang ay makatutulong upang linisin ang labas na bahagi ng tenga. Ang sagot ay titik A. Pangatlo, ang puwang ay makatutulong upang mapanatili ang kalinisan ng ngipin at maiwasan ang pagkabulok ng mga ito. Ang sagot ay titik C. Mahalagang malaman ang mga hakbang ng pagpapanatili ng kalinisan ng katawan upang ang ating katawan ay maging malakas, masigla at maayos sa anumang karamdaman. May iba't ibang paraan upang mapanatili ang kalinisan ng katawan. Halina't ating pag-aralan, ano kaya ang gawain na ito na magpapanatili sa kalinisan ng katawan? Tama! Ito ay paliligo araw-araw. Mapapanatili nito ang kalinisan ng iyong katawan. Gayon din, mailalayo ka nito sa iba't ibang uri ng sakit. Ano kayang gawain nito? Mahusay. Ito ay pagsisipilyo. Tuwing pagkatapos kumain ay mapapanatili ang malinis at matitibay mong mga ngipin. Ang pangatlong gawain naman, tama, ito ay paggupit ng iyong mga kuko. Makakaiwas ka na pamahayan ito ng mga mikrobyo mula sa mga bagay na iyong hinahawakan. Pang-apat, ang gawain na ito ay paglilinis ng iyong tenga. Mapapanatiling malinis, mabango at malinaw ang iyong pandinig. Narito ang mga kagamitan sa paglilinis ng katawan. Ito ay ang sabon. Ito ang ginagamit sa paglinis ng katawan. Sipilyo. Ito ay ginagamit sa paglilinis ng ngipin. Suklay. Ito ay ginagamit upang maayos ang gusot ng buhok. Nail cutter.
Ito ay ginagamit sa paggupit ng mahahaba at maruruming kuko. Manipis, malinis at basang tela. Ito ay ginagamit sa paglilinis ng panlabas na bahagi ng tenga. Ang mga nabanggit ay ang mga pamamaraan at kagamitan na makatutulong upang iyong mapanatili ang kalinisan ng iyong katawan. Gayon din makakatulong ito upang ikaw ay makaiwas sa mga sakit na maaaring bunga ng virus o bakterya. Dumako na tayo sa mga pagsasanay. Tukuyin ang bahagi ng katawan na malilinis ng bawat kagamitan. Ilagay ang titik ng iyong sagot sa bawat patlang. Sagutin ito sa iyong kwaderno o sagutang papel. Narito na ang mga pagpipilian. Unang bilang. Saan kaya ginagamit ang sipilyo? Mahusay. Ang tamang sagot ay titik B. Pangalawa, sabon. Ang sagot ay titik A. Pangatlo, manipis na tela o tuwalya. Ang sagot ay titik D. Pang-apat, nail cutter. Ang sagot, C. At ang panlima, suklay. Ang sagot ay titik E. Para sa susunod na pagsasanay, lagyan ng masayang mukha ang patlang bago ang bilang kung tama ang pahayag at malungkot na mukha naman kung mali. Sagutin ito sa iyong kwaderno o sagutang papel. Unang bilang, ang bata na naliligo araw-araw ay laging nagkakasakit. Ang sagot ay malungkot na mukha. Pangalawa, ang sipilyo ay ginagamit upang maging malinis ang ating mga ngipin. Ang sagot? Masayang mukha. Pangatlo, si Ben ay naggugupit ng kuko upang magkaroon ng mikrobyo. Ang sagot ay malungkot na mukha. Pang-apat, ako ay gagamit ng sabon kapag naliligo upang matanggal ang dumi sa aking katawan. Ang sagot ay masayang mukha. At panliba, si Jenny ay naglilinis ng tenga upang maging malinaw ang kanyang pandinig. Ang sagot ay masayang mukha. Binabati ko kayo mga bata sapagkat panibagong aralin na naman ang inyong natutunan. Maraming salamat sa pakikinig. Hanggang sa muli mga bata. Paalam!